Hello! Ayan! Welcome back again. Welcome back. Okay, welcome again na. This is our 6th session na po. Kaya naman, comment down your friends. Okay, everyone. Welcome to our live. Okay, panay sorry kung may mga background kasi hindi pa talaga ako naka tawag nito? Naka-upgrade ng aking Craze. Baka may alam kayo na yung tawag nito. For yung bagang naka-minimize yung boses na maririnig sa background. So, baka meron kayo, please recommend us. Ayan, no? This is our 6th session na po. Ayan! So, everyone, pumarito na kayo and let's join. Ayan. Let's join our class. Maraming salamat po, lalo na sa mga patuloy na nanonood ng ating live. Thank you very much. And maraming salamat din sa ating mga bagong subscriber. Sa ating mga bagong followers. Maraming salamat po, everyone. Ayan. So, please, tag your friends. Ayan. Tag them, everyone, na mag-join dito sa atin. Kung may mga kakilala kayo, tag them. Hoy, manood na tayo ng live ng Lighthouse. Ayan, no? Alright. Kagabi, mas kaunti yung nanood. Sana ngayon dadami kayo. Just kung mag-multiply na kayo. Alright. Aha. Okay. Okay. Ang ingay ng ng pamangkin ko. Alright. So, this is about, oh no. Sorry. Tapos na pala ito. Meron pa akong isa. Ayan, ano? Ayan, ah. So, pumarito na kayo. Welcome, everyone. Ayan. Please do not forget to like our Facebook page. And for those who want to avail for the private group, marami kaming mock test sa private group at saka mga notes. So, it's just 30 pesos lamang po. So, yan. Ayan, everyone. Welcome. Tag your friends. Mention them. Sabihin mong pumarito ka na dahil nagsisimula na ang bakbakan. Chares lang. Punta na kayo rito. Ano pang inaantay nyo? Punta na rito. Manood na. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpaabot ng kanilang pasasalamat na natulungan natin sila. Well, it's not about me, it's all about you. It's about you po. It's about you, your hard work, your faith to God. Ayan. Kami po ay mga instrumento lamang. Handang tumulong para sa ating mga future LPTs. Ayan, everyone. So, ngayong gabi ay dadako na tayo sa the teaching profession. Alam nyo, marami ang lumalabas sa actual board exam tungkol sa teaching profession kasi
Of course, this is all about us. Ayan, ano? And please tag your friends. Don't forget to follow our live. Sa mga hindi makakapanood, don't worry, I will not delete the video. So, nandyan lang yan sa sa Facebook page ko. Kaya po pwede ninyong bisitahin anytime, anywhere. Ayan. Okay. Sige, pumarito na ang lahat. Good evening kung saan man kayong lupalop ng Pilipinas, mula Luzon hanggang Mindanao. Maayong gabi, buenas noches a todos. Welcome to our 6th session for the professional education. And, ayan, let's start with the first question. What is a profession? A job that requires no training. B, an occupation requiring specialized knowledge and skills. C, any work for earning money. D, a temporary employment. Again, what is a profession? A job that requires no training. B, an occupation requiring specialized knowledge and skills. C, any work for earning money. D, a temporary employment. Ayan, magsisagot kayo, Drian. Excuse me. Okay, what is your answers? What are your answers? Comment down. Comment down your answers. Oh no, bakit? Anyari sa live ko, hindi ko siya ma-access. Wow, ang daming mga sumagot. The question is, tama kaya? Okay. Sir, letter B kasi mahaba. Sir, letter B kasi siya lang yung pinakamahaba. Uy, hindi ganyan, ho. Dapat, well, pwede naman yan sa Prof. Ed na kung ano yung pinakamahaba, is siya yung sagot kadalasan. Pero, you still have to comprehend kung yung bang, choices na yon ay complete yung kanyang thought at saka nagsusupport doon sa question. Ayan. Okay, the correct answer is yes, letter B. An occupation requiring specialized knowledge and skills. Very good. Okay, so a job that requires no training, that is incorrect because a profession, isang matatawag kang professional kung una, ano ba yung requirements para matatawag ang isang tao na professional? Una, nakapagtapos tayo ng 4-year degree. Yes po, 4-year degree. At pumasa tayo ng board exam. Yan. So, now, sir, graduate ako ng EDUC. Professional na ba akong matawag? Hindi. Bakit? Hindi ka pa pumasa ng LEP. Yon. Anong tawag sa'yo? Degree holder po. Again, anong tawag sa'yo? Degree holder. Ayan. So, next question. Which law professionalized teaching in the Philippines? A, RA 4670. B, RA 7836. C, RA 9155. D, RA 10533. Okay. Ito ang batas na gusto mong talunin ngayong September 20, 2026. Ayan. Yan ang batas na gusto mong talunin dahil gusto mong dugtungan ang iyong pangalan ng 3 letra. LPT. Ayan. At tutuparin natin yan kasi ikaw ay, ayan, no? Magiging LPT na sa Pasko. Kaya naman, wag mo akong bibiguin, wag mong bibiguin ang pamilya mo. Kasi, they believe in you, I believe in you,
We believe in you. Kaya huwag kayong tatamad-tamad ha. Kasi walang puwang sa propesyon ng pagtuturo ang mga tamad. Huwag yung, ay bukas na ako manunood, ay bukas na ako magre-review. Bakit bukas pa? Pwede naman ngayon. Anong pinagkaiba ng bukas at ngayon? So, yung nagagalit ka? Hindi. Nagre-remind lang. Nadalang, panggagalaite. Joke lang po. Okay. The correct answer is, yes, that's letter B, RA 7836. That's Teachers Professionalization Act of 1994. Now, pag tinanong sa board exam, what is the first law that professionalized teacher? Di nga, ano ang sagot? Pag tinanong sa board exam, first law that professionalized teaching. Anong batas yon? Ano ang unang batas na nag-professionalize ng teaching? Kasi dati, hindi professional ang mga teachers. Hindi siya professional in the way na wala kasing licensing noon. Na until na pinirmahan ni Pangulong Marcos Sr. ang isang batas na nagtatakda na ang pagtuturo ay isa ng profesyon. Sige nga, what is the first law that professionalized teaching? Comment down your answers. Very good, that's PD 1006. Sino ang nag-issue niyan? Si President Ferdinand Marcos Sr. Okay, that's the first law. Sir, bakit batas? Kasi, nung panahong napasailalim tayo ng martial law, ang lahat ng decree na ini-issue ng President, ang kanyang kalebel, kumbaga, ay yung batas na pinapasa ng Kongreso. Kasi, nung panahon ng martial law, alam naman natin na wala ang Kongreso, walang korte, kasi si Marcos ang nag-control. Okay, ano ba yung 4670? Anong batas ito? That is Magna Carta for Public School Teachers. Again, 4670, Magna Carta for Public School Teachers. Ang 9155, ano naman yan? That is, okay, the Governance of Basic Education or DepEd Law. Again, pag sinasabi nating RA 9155, that is DepEd Law. Ano naman ang 10533? That is the Enhanced Basic Education Act of 2012 or 13. Correct me if I'm wrong. 10533, that is K-12. Again, 4670, Magna Carta for Public School Teachers. 7836, Teachers Professionalization Act. 9155, that is, anong batas yan? DepEd Law. 10533, that is, okay, K-12 Law. 7722, anong batas ang 7722? Anong batas ang 7722? Ayan. Thank you, Ma'am Nadzuena Iba. Assalamualaikum sa pag-mention ng iyong friend. Thank you very much po. Assalamualaikum. Okay. Ano ba yung 7722? That is CHED Law. Very good. Ang galing. Alright. Next. We don't need to rush it. It's very easy. Alam nyo na yan. Oh, ayan. Next. What government agency regulates the licensure examination for teachers? A. CHED. B. TESDA. C. PRC. D. CSC. Again, what government agency regulates the licensure examination for teachers? A. CHED. B. TESDA. C. PRC. D. CSC. Okay. For those who want to join for our private group, mayroon po kaming private group. Doon namin ina-upload. So, sa mga sumasali ng private group, doon namin ina-upload yung ating mock exams. Marami kaming mock exams doon. Kayo na lang ang magsasawang mag-take nun. Doon din naka-upload ang aming mga notes. So, kung gusto niyo ng notes, ayan. Meron kami, marami doon. Dito sa ating Facebook page ay lecture lamang po. Free lecture lamang po ito. Okay, yan ha.
Maraming salamat po. Thank you very much sa mga nag-like at nag-share ng ating live. And mention nyo na ang inyong mga kaaway, mga kaibigan, jowa mo, mga jowa, ang dami naman sir. Ano ka ba? Octopus? Isa lang yung heart mo. Okay. The correct answer is, ano ang sagot? People of the world. Ba, galing ni Sir Joshua. Okay, yes, that is PRC. Ano nga ulit ang ibig sabihin ng PRC? Sige nga, kasi nilabas ito, nilabas ito nung nakaraan. Wala ho kaming group chat, meron kaming private group lamang po. Hindi po siya group chat, private group po talaga. Exclusive for those who avail our yung nag-register sa amin. Just message my Facebook account for JR Sanyal Francisco or the page na nagla-live ngayon. Lighthouse Learning Camp. Ayan. Okay, ano ibig sabihin ng PRC? That's Professional Regulation Commission. Okay. Now, sino ang ano namang sub-branch ng PRC ang the PRC, the one who administered the LET exam. Pero sino ang nag-prepare ng test questions? Okay, yung mga test questions na tinitake natin every March and September, that is the Board for Professional Teachers or yung ating BPT. Sila yung nagpapahirap sa atin tuwing kukuha tayo ng licensure exam for teachers. That's the BPT. Okay, so lahat ng mga nakaupo sa BPT, ngayong February, makikita nyo yan pag nag-take kayo ng inyong oath. Yan. Sa mga passers naman natin, ngayong August, makikita ninyo lahat na nagpapahirap sa inyo ng nakaraang LET. Ayan. Okay. Ang CHED, saan ba ito? Ano bang function ng CHED? Sila ang nangangasiwa sa mga state universities and colleges sa buong bansa. Ang kanilang function ay ang higher education. Ngayon, ang TESDA, saan naman ito? Okay, they're focused on the technical vocational education. Ang CSC naman, ito ay para sa mga empleyado ng gobyerno or our Civil Service Commission. Okay, ayan. Supervises, again, CHED, it supervises higher education institutions, both private and public. Now, TESDA handles technical vocational education. And PRC, yes, isa sa nag-regulate ng, okay, LET. Hindi lamang po LET, kundi marami pang ibang licensure exam. Except the bar exam. Kasi ang nag-a-administer ng bar exam ay ang Supreme Court. Magkano po bayad sa private group, sir? 30 pesos lamang po ang ating private group registration. Yan, very affordable. Na mas pangmasa ang presyo. Kasi, ang goal naman dito ay hindi magpayaman, kundi tumulong. Yung 30 pesos na binibigay, yung registration ninyo ay fund yan for load. Kasi walang pera si Sir Fern. Hindi pala ako nagpakilala sa inyo. Pang-anim ko na session ito. I am Fernando J.R. Sanyal Francisco, LPT, a licensed professional teacher, a certified ESL, and also a private school teacher. No? Yeah, you can call me Sir Fern kasi ang huling tumawag ng buo kong pangalan ay nasa bilangguan na. Bakit ba itong pangalan ko? Panahon ni Magellan. Okay. Yung CSC naman, it handles civil service matters. Alright, next. Oh, it's okay, Ma'am Liza. Haili. It's okay. Hanggat may PRC. Pero wag kang mag-alala. Tutulungan kitang ipasa ang exam ngayong September. I'll give you the dust. Kasi September passer ako eh. Bigay ko sa iyo yung bertud. Okay. Ma'am, wag po kayong mawawala ng pag-asa. For those retakers, try to reassess yourself. Saan ka ba nagkulang? Ngayon, ay ma-access nyo na ang inyong mga rating. So, for those retakers, tingnan niyo saan kayo mababa. Doon kayo mas mag-focus. Halimbawa,
babang-baba kayo sa Prof Ed. Mag-focus kayong sumagot ng Prof Ed questions. Ayan. Next, number 4. What is the primary obligation of teachers? Ooh. Ayan. Okay. Sir. Okay. So, ma'am, ayan. Magpo-focus tayo sa lahat. Ano po ba major ninyo? Okay. Ang major po natin is ano lang po, English. Kasali din po, sir, kasi di ako pinalad first take ko, mababa Prof Ed ko po. Okay. Alam nyo, yung Prof Ed ko nung nag-take ako, mababa din siya. Grabe, yun yung pinaka as in. Hindi naman siya ganun ka. Kasi ayoko kasi magyabang kaya ayoko pag-usapan yung tungkol sa rating kasi parang parang nagmamayabang. Pero yung Prof Ed ko is 83. So yun yung pinakamababa, no? Diyan ako na sa Bisaya pa nahapla. Kasi medyo mahirap siya. Ay, hindi mahirap yung Prof Ed. Anyway, huwag kayong mag-alala. Sir Fern is here, willing to help you. Basta manood lang kayo ng ating sessions lagi. Okay. All throughout the month of May, we will be having our session every 8 p.m. na po. Hanggang June to September, 8 p.m. po ang ating session. Kasi, pag June, magsisimula na akong magtuturo sa isang private school. So, ayan, I have to manage my time very well para hindi ko mapabayaan yung pagtuturo ko sa eskwela at saka hindi ko rin mapapabayaan ang pagle-lecture ko, pagtulong sa mga LPT aspirants natin. Kayo, hindi ko kayo pababayaan kasi I know the feeling na bumagsak. I know the feeling na yung bagang kaibigan mo na sumasaya dahil nakapasa, tapos ikaw andyan sa gilid, umiiyak, nalulungkot kasi nahihiya ka sa pamilya mo. I know the feeling of that. Kasi galing din ako sa failure. Failed ako ng college entrance test. 2 beses ako bumagsak ng civil service. So, nakaka-frustrate yung ganyang feeling. Tapos may mag-e-expect pa. Diyos ko Lord, grabe. And sa awa ng Diyos, pinalad tayo sa take 1 lang, no? Pero huwag kayong mag-alala kahit retakers kayo kasi ang first batch ko dito sa Lighthouse, puro retakers. Ngayon, pumasa na po sila. Kaya huwag ho kayong mawawala ng pag-asa. Just be consistent, reassess yourself. O, ano ba yung pagka ina-assess mo yung sarili mo? Anong assessment yon? Assessment of, assessment for, assessment as learning. Wag kang alam mo Ma'am Nazwena, wag ka hong wag mong alisin yung takot at kaba. It's just normal. Pero believe to God. Maniwala ka naman kay Allah. Alam kong hindi ka pababayaan ni Allah. So God will always be with you. Just be sincere, be consistent to your mission. Alam niyo na kung anong mission nyo. Ang ipasa ang board exam. Okay. Let's go to question number 4. What is the primary obligation of teachers? Ano ba daw ang ating pinaka-obligasyones? Yung ating obligation as mga guro. To earn high salaries, to promote student learning, to satisfy parents only. Tandaan niyo sa board exam, napaka-powerful na mga salitang only, at least, alam niyo, napaka-powerful na mga salitang yan pagdating sa board exam. So, kinakailangan, bilugan nyo kaagad yan. Sa choices na ito, number 4, may only. So, negative na kaagad yan. Kasi, pag sasagot ka ng Prof Ed, dapat, mabait ka na guro. Ikaw yung pinakababait. Kung sa Bisaya pa, santos kasta ng santos. No? So, mabait ka, di ka after sa salary. Ayan, may choices na to earn higher salary. X na kaagad yan. When we talks about money, as a professional teacher, hindi ka after sa salary, hindi ka after sa promotion, ikaw ay isang idealist na teacher, mapagmahal na teacher, mabait na teacher. Ayan. Yung to finish paperworks, yan lang ba ang ating obligation? Ano ba yung pinaka-core
na obligation ng pagiging guro? Magtuturo. Very good. The answer for this is, yes, Ma'am Liza. That is, paano ba i-pronounce yung pangalan mo? Wala, lumabas daw ito sa board exam. Ayan. To promote student learning. Very good. That is, ang ating pinaka-main function as teachers is to promote our student. No? Magbigay ng kaalaman. Maging role model. Yan ang pinaka-obligation natin. We are role model. Yan. Okay. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na mga Muslim. Maraming salamat po. Ayan. Okay. Next, number 5. Which document contains ethical standards for teachers? So, ayan. Tingnan ninyo mabuti ang question. At tingnan ninyo ang choices. Sige nga. Minsan, yung mga sagot, nasa question na din yan. Kaya, pag nag-take ka ng board exam, kinakailangan matanglawin ka din. Ayan. Ayan ano? Sige nga. Which document contains ethical standards for teachers? Ano daw dokumento kung saan nakapaloob paano ba ang ethical standards ng isang teacher? Ayan, may mga nanonood na LPP. Maraming salamat po. Thank you very much. Nakakatuwa naman. Ayan ano? Maraming salamat. Thank you so much po. Oh my God, I'm so happy. Maraming salamat. Wow! Marami na kayo dito sa ating Facebook page. Maraming salamat. Thank you so much. Okay. Sir B yung sagot. Bakit? Kasi siya yung pinakamahaba. Kung ganyan man lang yung sagutan ninyo, pupulutin ko yung singit ninyo. Nanggigigil ako sa inyo. Okay. The correct answer is yes. That's Code of Ethics for Professional Teachers. Ano nga ulit ang resolution na binigay ng PRC dyan? Anong resolution yan? Yung Code of Ethics for Professional Teachers. Hala sir, may ano pala? May number pala yun? Yes, meron. May number pala yun, sir? Aray ko ha? Kayo ha? Itong ano, itong PRC, tuso ito. Kasi, kung ano yung mas pinag-aaralan ninyo, hindi yan nilalabas. Ayan, yung mga ignore nyo lang dyan sa may gilid-gilid. Yan yung minsan lumalabas. Yung mga ini-ignore nyo lang dyan, yung akala nyo walang kwenta, yun pala yung pinapalabas ng PRC. Ayan, ganyan minsan si PRC. Okay. Now, ano ba yung Constitution? Okay, it contains our general laws. Ayan. Hello! Thank you! Ayan. Maraming salamat. Sana nanood ka sa akin sa TikTok. Kasi kasi itong page na to bago lang din ako nagsimulang mag-lecture. At ngayong taon lang, hindi ako makapag-lecture dito sa page na to. Tapos nahihiya akong mag-lecture sa Facebook account ko kasi alam niyo na, takot ako sa judgment, yon. So, nag-decide ako na mag-lecture sa aking TikTok. Doon ako nagle-lecture. So, nakapanood ka kasi doon ko ito pina-flash ang mga questions na to. Doon ko sa aking TikTok account. Ayan. Anyway, andito na si Sir Fern. Sir Fern will help you. Ayan. Again, pag sinasabi natin Constitution, it contains the general laws of a certain state. Okay. It not specifically contains about teacher ethical standards. Now, ano naman yung Code of Ethics? That is our guide as professional conduct. Diyan natin makikita kung paano ba dapat mag-behave si teacher. Bakit ba? Ganito ha. Minsan, naiirita ako sa ibang teachers na sasabihin, nakabikini kasi ganyan. Nasa beach naman nakabikini. Again, ang nakapaloob kasi sa ating Code of Ethics that as professional teachers, we have to maintain
professionalism at all times. Pag sinasabi natin at all times, kahit nasa labas ka na ng eskwelahan, kahit nasa bahay ka na, kahit maging nanay ka pa, guro at guro ka talaga. Kaya kinakailangan careful tayo sa ating actions. Kasi nga, guro tayo. Kahit namamalengke ka lang dyan, dapat magbihis ng desente. Kasi nga, guro ka eh. Hindi mo pwedeng sasabihin na, ay, nasa labas na ako ng eskwela. Bakit? Pag nasa labas ka ba ng eskwela, tinatanggal yung lisensya mo? Hindi, di ba? Guro ka na. Hindi na yan matatanggal sa'yo. Kasi yan na yung profesyon na kinuha mo, yung pinasukan mo. Kaya nga, ngayon na ako, professional na, yung may lisensya na ako, hindi na ako ganun kataklesa sa public, no? Kasi nahihiya na ako bilang isang guro. Yes, careful na sa kilos, even sa pananalita. Kasi, alam nyo, ang profesyon na pagiging guro ay para kang monarch. Kailangan maingat na maingat ka sa bawat galaw, bawat salita mo, kasi mayroong may sasabi sa'yo ang publiko. Ayan. Kaya nga, naiintindihan ko minsan yung comment ng ibang netizens na, hala, teacher siya, pero bakit naka-bikini? Kasi, ano ba dapat ang outfit ni teacher? Kahit nasa beach. Sasabihin natin, nasa beach. Ayan. As much as possible, naka-short si teacher. Kasi nga, again, teacher tayo. Yun kasi yung dahilan. Teacher kasi tayo, kaya kinakailangan. Nakuha ko lang din ang idea na yan ay nung may nakasama akong DepEd teacher, ang sabi ko sa kanya, Ma'am, bakit ka naka-short? Siya, kasi DepEd teacher ako, kilala akong DepEd teacher. Ngayon ko, pagka magbibikini ako, baka pangit ang nagiging interpretation ng tao. Parang nagiging informal ako sa kanila. Kaya doon na-reflect kong, ay, oo nga pala, pagka teacher ka talaga, kahit nasa labas ka ng eskwela, o kahit hindi ka pa nagtuturo, basta pumasa ka na, at teacher na, ang interpretation sa'yo ng tao ay guro ka na talaga. Kaya, kinakailangan, baguhin mo na yung sarili mo bilang isang professional. Ayan po. Now, school handbook. Ito ay binibigay doon sa atin, sa mga universities and colleges at ibang public high schools ng DepEd. Mayroong school handbook. Diyan nakapaloob ang lahat ng school policies. And yung ating civil code, it governs civil legal matters. Ayan. Next, number 6. What is the characteristic of a professional teacher? Ayan. Na-mention na natin ito. Hi sir, nag-message po ako sa inyo. Okay, no problem, Ma'am Rain. Magre-reply po kami mamaya pagkatapos ng ating live session. Thank you, Ma'am Rain. Ayan. Okay. Which is the characteristic of a professional teacher? Okay, ano ba dapat ang katangian ng isang professional na guro? Lack of preparation. Ayan, si teacher pumapasok ng klase, walang sa Bisaya pa, wapay panudlay, hindi pa nakapagsuklay, walang lesson plan, walang IMs. Ganyan ba si teacher? Commitment to lifelong learning. Si teacher, committed siya sa, alam niyo na, pagtuturo. Ito rin po lumabas. Ma'am Liza, sana nanood ka ng aking TikTok drill kasi doon ko ito pina-flash. Ayan, Ma'am Liza, huwag ka mag-alala. Sign mo na ito na papasa ka ngayong September. Ayan. Balikan mo ako, Ma'am Liza. Magpapasalamat ka na. Sir, buti na lang napanood kita. Pumasa na po ako. Ayan. So, maraming nagpadala sa akin ng message doon sa TikTok na nagpapasalamat. Sir, thank you. Pumasa na ako. Ayan. Sir, thank you kasi napanood kita. Pumasa ako. Tapos pagkatapos ng board exam, sabi nila, Sir, ang daming lumabas sa sa drill mo po. Ano po yung name nyo sa TikTok? Ay, sa ngayon hindi na ako drills doon sa TikTok. Dito na po sa Facebook page na to. Dito na po lahat ng session regarding sa LEP. Dito na po mangyayari yon. Wala na po sa TikTok. Kasi sa TikTok, minsan nahihiya ako kasi yung aking cellphone, wala kasi akong maayos na stand. Minsan, bigla siyang natutumba, nakakahiya.
Ayan. Yes, oh, kabitas ako. Way problema. Okay naman to sa kong uyab. Okay na dyan kayo ninyong kabiton. Bahala gawain ko sa inyong mga mga partner. Bahala mo dira. Sana lumabas dito. Okay, wag kayong mag-alala. We will discuss all concepts of Prof. Ed. Ayan. Gagawin natin yan para sa inyo. Of course, mahal ko po yung pangarap ninyo. Okay, next, disregard for ethics. Ayan, winawalang hiya or hindi mo kinikibo yung ethics, yung ethical standard. Ayan. Resistance to change. Okay, nagre-resist ka, hindi ka open for changes. Okay, ganyan ba dapat? Alam nyo, marami akong kakilala ng mga school heads na yung nagre-resist sa change kasi napaka-close-minded ng ibang school head. Sorry ha, sa mga school head na nanonood. Meron talagang mga school heads na alam nyo na, napaka-open, napaka-close-minded. Yung gusto nila is idea lang nila. Hindi sila open for collaboration. Hindi ganon. Dapat open tayo for collaboration. Kasi, the best ideas comes from the group effort. Ayan. Okay, anong sagot? Sir, letter B pa din kasi yan yung pinakamahaba. Kayo talaga. Okay. Tip, and answering the Prof. Ed. Hanapin ninyo yung pinakamabait. Ayan. Kung makakita kayo ng negative, hindi na kaagad yun yung sagot. Halimbawa, lack of preparation. Hindi na yan yung sagot. I-X mo na kaagad yan. Wala na nailabot. Ayan ha. Disregard for ethics. Mean to say, hindi niya pinapansin yung ethical standards. Hindi niya sinusunod yung code of ethics natin. X na kaagad yan. Hindi yan ang isang katangian ng isang professional na guro. Next, nagre-resist o resistance to change. Mean to say, humaharang sa pagbabago. Nasa palad mo ang pagbabago ng takbo. Ayan, patay. Si Sir ni kanta. Okay. That's the answer. Very good. It's letter B. Commitment to lifelong learning. Dapat, si teacher, tayo, alisin natin yung peso sign sa ating noo. Kasi alam nyo, ang pagiging guro, hindi yan nakakayaman. Nakakapobre pa minsan. Bakit ko nasabi yan? Kasi minsan mag-aabono ka ng mga binabayaran ng mga estudyante mo. Ayan. Halos tama mga sagot ko dito, sir. Wow! Sign na yan, ma'am. It's a good sign. Napapasa ka ngayong September. Okay. Dapat, ikaw teacher, committed ka sa lifelong learning. Ito ang laging sinasabi sa akin ng aking professor na kahit guro ka na, dapat continue pa rin yung learning. There's a continuous learning. Kasi nga, learning is continuous. Yun. For those who want to avail for our private group, message me on my Facebook account, Fern J.R. Sanyel Francisco. Ayan. Doon na lang kayo mag-message sa akin. Wag na lang dito sa Facebook page. Kasi, naiinis ako. Kasi yung link ng private group, pagka i-send ko dito sa page na ito, hindi siya maa-access. So, diretso na lang sa sa aking Facebook account. Na-shock ko sa akong score sa profile. Maybe because na-overwhelmed ka kay ang questions is that dili bitaw ka na ang imuhang gi-expect basta. Okay, teka lang. I-send ko na lang yung aking name. Alright. Okay, wait lang. Kasi i-mention ko yung aking account. Ayan, I mentioned my account. Okay. Now, bakit hindi characteristics ng isang guro ang lack of preparation? Ayan. Gusto ninyo yung guro na pumapasok lang tapos nakaupo buong klase. 'Di ba kayo? Parang tumatamlay din kayo. Na-experience ko yan. Dati kasi nung nag-take ako ng board exam, nagturo din ako sa isang private school. Tapos nag-resign ako kasi alam nyo na, I have to focus on my exam.
habang nakaupo ako, yung mga estudyante ko parang wala silang gana. So, ang ginagawa ko, tumatayo ako, nagpalakad-lakad habang nagle-lecture. Kaya ayun, napapa-alert yung nabubuhay yung espiritu nila. Next, disregard ethics. Okay, dapat sinusunod natin ang ating code of ethics. Kasi yan ang ating gabay. Next, resistant to change. Teachers should adapt to educational development. Ayan, alam nyo, si teacher, ikaw teacher, hindi ka po pwedeng mag-no. Kaya nga, yung ibang teachers, di ba ngayon, may trimester tayo. It's okay. It's okay. It's okay, ma'am. No problem. It's okay. No problem po. No problem. It's okay. Andito na si Sir Fern. Alam nyo, sa private group, talagang kayo na lang yung maa-annoyed kasi mayat maya ako nagre-remind sa aking mga reviewees na ayan, mag-aral na, ganito, ganyan, ganyan. So kayo, ewan ko na lang, kayo na lang yung no problem. Namalihog na church. Okay. Again, teachers, you should adapt whatever changes. Sang-ayon man yan sa inyo or hindi, kinakailangan open tayo. Kaya nga, sinasabi sa atin na ang teachers daw ay napaka-flexible. Dapat flexible si teachers. Si teacher, dapat flexible ka. Kasi bakit? Kasi bigla-bigla, mayroong bago na namang palisiya. So, kinakailangan teacher, dapat alert ka. Halimbawa ngayon, isa kami sa maaapektuhan ng trimester. So, ayan, we are preparing for that one kasi hindi namin alam paano ba i-impose yan. Yung private school kasi na papasukan ko ay mag-adapt din sila daw ng trimester. Okay, that's good naman. Naulaw ko sa akong bana, sir. Well, ay dapat explain nyo sa inyong mga partners that what do you mean, ma'am, na naulaw ka sa imong bana? Naulaw ka because you fail? No, you should not be because that's part of success. Do not worry. Marami nga dyan, take 20 na pumasa, bago pumasa. No, hanggat nandyan si PRC, huwag kayong mag-alala. And of course, sa mga retakers natin, do not do the same habit na sa tingin niyo ay nakaapekto na hindi kayo pumasa. Halimbawa, meron tayong hobby na kasi sa review journey natin, merong hobby na parang ayaw mo, pagod na pagod ka, parang wala kang gana. Dapat labanan mo yan kasi isa yan sa napakalaking factor bakit nawawalan ka ng gana mag-review along the way. So, meron akong ganyan halimbawa, sa isang week, makapag-review ako, maka-absent ako ng isa o dalawa, parang feeling ko, na-miss ko na po ang 50% ng aking life. Uuwi. Yun yung feeling ko. Anyway, pag hindi ako nakapag-review, parang sinasabi ko sa sarili ko, paano tayo papasan yan? Kasi hindi ka nag-review, parang ganon. So, nire-remind ko yung self ko, I have to review. Ayan. It's okay, ma'am. Sa second take mo, pasado ka na. Baka nga, mag-top notcher ka pa. Kasi ngayon, good news sa mga retakers. Pwede na kayong maging top notcher. Alam nyo, may inggit ako sa mga top notcher. Because I really aim to be a top notcher. Pero, ayun, kasi during review, minsan natutulog ako sa review sessions ng ating mga online lecturer. Minsan hindi ako nagbabasa. Minsan nagsasagot ako na parang pinapattern ko lang yung sagot. Yun. So that's my greatest regret, no, na hindi ako nag-top. But anyway, I'm still thankful to God kasi binigyan niya naman ako ng napakataas na rating. Humbly speaking. Ayan. Yes, hanggat may 900. Pero Sir Joshua, wag na. Last take mo na to ngayon. Tsaka iiwan mo na ako pagdating ng December. O Diyos ko, alam nyo, magsilayas kayo sa akin pagdating ng December. Ayoko na makita yung pagmumukha nyo next March. Ay, Diyos ko, no. No. Ibang mukha naman ang gusto ko. Okay. What is Magna Carta for Public School Teachers? A. RA 7836. B. RA 9155. C. RA 4670. D. RA 10533. Ayan, ha.
mayroong mga nagsi-comment doon sa ibang mga group, ano na ang tawag nito, nasa ibang group. Kasi kino-cross post ko itong aking live. Ayan, maraming nanood sa iba't ibang group page. Kaya chine-check ko sila. Oh my God, nakaka-overwhelm. Ang daming nag-like. Thank you very much po. Thank you so much. Oh my God. Wow. Thank you so much. Oh my God. Ayan. Sige nga, the correct answer is, yes, it's letter C. Dapat familiar kayo sa mga batas na ito kasi ito ang kadalasan na lumalabas sa board exam. Okay. Pag sinasabi nating 7836, anong batas yon? Yan yung gusto mong talunin. Okay, that is Very Good Teachers Professionalization Act. RA 10533, that is very good. It's K-12. Next, RA 9155. That is DepEd Law. Very good. Again, ano yun? DepEd Law. 7722. Anong batas ang 7722? Sige nga. Anong batas si 7722? Anong batas siya? Hindi ko alam, sir. Nahala. That is okay, CHED 7796. Anong batas si 7796? Yan ay okay, that is the TESDA Act of 1995. Yay, tama ako. Ayan, ang galing. Ano yung question? Ano yung question na to, sir? Okay, this is number, wait lang. Ayan, that's number 7. What law about Magna Carta for public school teachers? Next, let's have another one. RA 7277. Anong batas ang RA 7277? That is Magna Carta for PWD. Again, pag sinasabi natin Magna Carta for PWD, that is RA 7277. 7722. Ano yun? Ano yung 7722? Huwag kayong malito. Pag 7722, that is CHED. Pag 37277, that is okay, Magna Carta for PWD. 7796, that is TESDA Act of 1994. 6728. Anong batas ang 6728? That is GASPE, o Government Assistance for Private School Education, if I'm not mistaken. RA 6655. Ano yan? That is Free Public Secondary Education Act of 1988. Again, RA 6655. That is Free Public Secondary Education Act. Sir, ang dami naman yan. Okay. Ang note na ito ay makikita ninyo sa private group. Ayan. Sa private group ko po ipopost ang note na ito. Okay. So, sir, may batas ba na lumalabas? Yes. Hindi at hindi yan mawawala. May batas at may batas na lumalabas. Okay. Next, let's go on to number 8. A teacher who serves as a model of good values demonstrates A. Professionalism, B. Bias, C. Favoritism, D. Negligence. Sige nga, si teacher daw na nag-show o nagsuserve as role model. Ano ba si teacher? Sir, sip-sip. Hindi ah. Sige. Sige nga. Ang gagaling ninyo. Bakit walang naliligwak? Siguro madali lang yung ano ko, yung questions ko. Sige, hirapan ko sa susunod. Hirapan ko bukas. Kasi parang nadadalian kayo eh. Ang galing magsisagot oh. Hihirapan ko nga. Kayo ha? Magaling kayo? Wes. Hihirapan ko yung tanong. Hihirapan ko bukas. Ita-challenge ko yung mga ninyo. Mga ideas ninyo. Sige nga. Kayo ha? China-challenge mo ko.
Ayan. Oh my God! Maraming salamat po! Na-overwhelm naman ako sa mga nagpa-follow. Thank you very much po. Sana'y makarecruit kayo ng marami bukas. Basic lang po kasi Prof. Ed pero bagsak. Ay, okay lang yan. Hindi ka nabagsak dahil bobo ka. Nabagsak ka kasi kulang lang sa preparation. Yan. Walang taong bobo. Kami sa Bisaya, meron kaming kasabihan na sa Bisaya pa, walay taong bugo, tapulan na ah. Again, walay taong bugo, tapulan lang. So, ibig sabihin, walang taong bobo, tamad lang. Yun. Ayan. As what you said po. Yan. Okay. Next. Okay, anong sagot dito? Okay, very good. Si teacher ay nag-serve as professionalism. Okay, nag-demonstrate siya ng pagiging isang professional. Ayan. So, dapat ba si teacher bias? Halimbawa, yung teacher na gay, gwapo yung kanyang student, ay, ano to, 95. Kasi mayroong pangit na student, pero matalino. Ay, hindi, kasi tsaka yung ano niya, tsaka bells yung fest. So, ano ka lang, nak, 84. Ganun ba dapat ang teacher? Hindi, ha? Ayun, ito, si Tampulano na. O, bibigyan mo ng 96 kasi binibigyan ka ng panabong na manok. Hala, grabe sir, panabong na manok, bawal yan. O, native na manok. Tapos yung isa ay, kasi walang binibigay sa'yo, binibigyan mo lang ng 81. Ganun ba dapat si teacher? Hindi, ha? Okay. Ngayon po, pwede ba si teacher tumanggap ng gift? Nakakatakot ka naman. Okay. Okay. Balik tayo sa kung saan napunta itong usapan natin. Balik ulit tayo sa tanong. Pwede ba si teacher tumanggap ng gift? Hindi. Lalo na kapag undeserved. Again, hindi siya po pwedeng tumanggap ng gift. Lalo na pag undeserved. Lalo na pag may kapalit. Ayan. Pero ako, hindi ako tumatanggap. Char. Pero, kasi nakaranas ako bigyan ng gift eh. Limbawa, nung Teacher's Day, binigyan ako ng gift ng mga students ko. Lagi ko sinasabi sa kanila, pag magbibigay ng kung ano-ano, kasi may mga estudyante talaga na, hindi mapipigilan yung pagiging thoughtful ba? Sinasabi ko sa kanila na, kung gusto niyo magbigay, simple flowers and a simple letters. Yun lang. Besides that, wala na. Ayoko yung binibigyan ako ng mga bags, kasi dyan magsisimula yung pabor, yung mga may value ba. So, hindi ko yung tinatanggap. Kasi may nagbigay sa akin one time, I think bag. So, of course, tinanggihan ko sila politely. Kasi ayaw kong, bahiran ng, ano tawag nito? Yung kontrobersya, yung pagiging teacher ko. So, yan yung iniiwasan ko. But, besides that, yung flowers, chocolates, ayan, tinatanggap ko yan kasi okay lang naman eh. Okay lang naman siguro, lalo na pag Teacher's Day, deserve naman siguro natin. Ayan. Next. Okay. Dapat si teacher ha, hindi bias, hindi unfair. Dapat si teacher ha, walang favoritism. Negligence. Ano ba yung negligence? O, pagiging pabaya. O, nagkasugat-sugat yung klase mo. Yung mga estudyante mo, nagkasugat-sugat, nagkabukol-bukol. Uy, alam nyo, nung nagtuturo ako sa isang elementary school, nagsuntukan yung mga estudyante ko, ay Diyos ko Lord. Tapos payat ako. So, para akong baliw na para rin nakipag-wrestling sa kanila. So, yun. Tapos, ito ha, memorable sa akin yung first duty ko as teacher. So, syempre, bagong graduate ako, tapos secondary teacher ako eh. Tapos, na-assign ako ng LM. Ngayon, alam nyo, first day pa lang ng duty ko, pinatawag na kaagad ako kasi yung advisory ko nagsuntukan. Ayan. Pinatawag ako ng walang kamuwang-muwang. Grabe. Yan yung aking naranasan. And you have to prepare that one, lalo na pag
sumabak na kayo sa mundo ng pagtuturo. Kasi talagang, basta. Okay, next. Which right guaranteed to public school teachers under RA 4670? Anong karapatan daw ang guaranteed under 4670? Ano ba yung 4670? Ayan na naman, bumalik na naman siya. Academic freedom only. Ayan, may only ha. Powerful ang only. Kaya X kaagad dito kasi only. Next. Free housing for all. Ayan, free housing ba? Makikita ninyo ngayon sa ating mga teachers. May mga housing ba silang lahat? Security tenure. Automatic promotion yearly. Sige nga. Saan dyan ang isang karapatan na guarantee? Meaning to say, garantiya. Mura bag feelings. Parang feelings niya lang na mayroong assurance. Ganon. Maraming salamat po sa mga nag-like. Oh my God, thank you very much. Nakaka-overwhelm naman. Hala, may kasalanan ako. Hindi ko siya na ano. Okay. Sige nga. Sige, magsisagot kayo riyan. Nakalimutan kong i-ano. May nakalimutan ako sa sarili kong live. Diyos ko Lord. Nakalimutan ko siyang i-share sa private group. Okay. Ay, teka lang. Sige nga! Ano ang sagot ng people of the world? Hi, Sir Joel Morales. Sir, can I ask, pwede ka ba magturo? Yes, pwede po. Pwede. Pwede magturo kahit ikaw ay isang secondary teacher sa LM. Yes, pwede po. Kasi nakapagturo ako ng LM eh. Yes. Sir, sa ranking ba? Pwede. Based sa mga naririnig-rinig ko, pwede. Pero hindi ko pa alam kasi wala pa naman tayong experience magpa-ranking. Wala pang lakas ng loob. Ayan. Okay. The answer for this is very good. It's letter C, security tenure. May academic freedom ba si teacher? Yes or no? Mga basic education teachers, yung teachers ng DepEd, may academic freedom ba tayo? Yes or no? Yes, meron tayong academic freedom, but tatlo ang elements ng academic freedom. What to teach, whom to teach, how to teach. Ang academic freedom lang natin ay how to teach. Paano ituturo. Yan ang ating freedom. Walang may sabi na ganito mo dapat ituro. Wala. Pero yung ano ang ituturo, meron tayong pina-follow na curriculum. Merong budget of work, merong competencies na dapat sundin ang mga guro. Unlike sa mga higher institutions, yung ating mga nasa college, meron silang academic freedom. Ano ang ituturo, paano ituturo, sino ang tuturuan. Meron sila niyan. Kahit yung pagbibigay ng grades, meron silang freedom sa ganyan. Yes, totoo yan. Sir, na-shock ako. Halaka. Ngayon, free housing for all. May housing ba? Based sa na-observe ko, parang wala naman yata. Or depende sa division. Basta based sa na-observe ko, yung mga na-assign na mga teachers sa malayong bundok, minsan sa loob ng classroom lang sila natutulog. Ayan, yan yung mga nakikita ko sa mga documentary. Like yung Eyewitness, ayan. Next, automatic promotion yearly. Ay, nako. Hindi po yan totoo. Kasi marami, alam nyo, kung wala itong ECP o yung Expanded Career Program, siguro maraming mga teachers ngayon na teacher 1 pa rin, na tumanda na sa pagiging guro na sa teacher 1 pa rin. Kasi hindi ganun kadali magpa-promote sa DepEd.
Yes po. Kaya ngayon meron ng ECP o yung Expanded Career Program. Ganun ba 'yun? Basta ECP, 'yan. So hindi ho ganun kadali magpa-promote ng DepEd ha. Pwera na lang kung jowa mo yung SDS nyo. Ayan, kasi love T1 ako ngayon. Pwede mo ba ako gawing T7? Ano ka lang sa akin? Charot lang. baka ma-report itong live natin. Joke lang po yun, ha? Baka seryosohin ninyo. Sir, maintain professionalism at all times. Sorry na po. Pinapatawa ko lang kayo kasi nakaka-stress na po yung yung pagre-review. Ayan. So, the answer for this is the one that is guaranteed under RA 4670, security tenure. Bakit? Kasi maraming benefits ang teachers. 'Di ba? Ano ba yung entry level ng teacher? Yung teacher 1, that's salary grade 11, 31,000 mahigit. Hi, sir. Thank you, Sir Brian. Congratulations. One of my reviewee. Yay! Congratulations, Sir Brian. Ayan. May nanood na LPT na ngayon na dati kong reviewee. Ayan, I'm so proud of you. Okay. Bakit mayroong security tenure ang mga guro? Kasi kinakaltasan yung sahod, SSS, Pag-ibig, GSIS at PhilHealth. Okay, those are important insurance, no? Required na ano tawag nito? Required na kinakaltas. Pwera pa sa inyong withholding tax. Ayan. Next question. Why is licensure important in the teaching profession? Ayan, bakit daw mahalaga ang lisensya mo sa pagtuturo? Oy, ikaw Sir Brian ha? Ine-etchos mo ako. Sir, invite mo daw kami kung mag-Thanksgiving ka na. Sir Brian, congratulations po. I'm so proud of you. Oy, alam nyo, it's not about me. It's about you. Kasi, ginalingan nyo. Ayan. Okay. Why is licensure important in the teaching profession? Bakit mahalaga ang license sa teaching profession? A, to increase school expenses. Ayan. School expenses. Increase school expenses. Okay. That's a very obvious na negative. So, X na kaagad. To ensure teacher competence. To reduce the number of teachers. Ayan. So, ang pag-impose ng licensing sa teaching profession ay dapat para ma-reduce ang number of teachers. Di ba dapat paramihin yung teachers? Di ba dapat ganun ang nangyayari? Dito sa DepEd, ang dami nating teachers, ang daming passers. Ngayon, nadagdagan na naman ng 63,000. Saan kaya ilalagay yan? Kaya nga, hindi muna kami sumusubok magpa-ranking kasi wala pa rin. Sa private school na lang kami. Mas masaya pa doon. Hindi ganun ka stressful. Next, to make teaching difficult. Ayan, para daw pahirapan ang pagtuturo. Ay, negative na yan. So, X na kagad. Dalawa na lang yung choices natin. Okay. Sir, madali lang naman po yan. Hala, sige. Ayan ha. What's your answers, mga anak? Sa ibang bansa na lang daw. Oy, mahirap na ngayon pumasok na maging foreign teacher kasi hinihigpitan na din ng ibang bansa. Magkakaroon na ng brain drain. Ano nga yung brain drain? Nagkakaubusan na ng teachers. Alam nyo, may former teacher ako. Master teacher siya dito sa Pilipinas. Pero anong ginawa niya? Nag-resign siya ng DepEd, pumunta ng Canada. Kasi yung sweldo niya doon, yung sweldo niya sa isang buwan, sweldo niya sa isang buong taon. Yun. So, nag-migrate siya to Canada. Well, kung may opportunity naman, why not?
Ano, pero again, kung saan man kayo lupalop ng mundo si alisan, kasi let's accept the reality. Sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, walang future tayo dito sa Pilipinas. Puro gahaman, puro kurap ang namumuno. Bagsak ang edukasyon, ang kalidad ng buhay ay hindi desente. Mafe-feel ninyo yan. Kasi, kagaya ko rin kayong mga HL, hampas, lupa, in short, mga pobre. Diba? Oh, hindi mayaman si Sir Fern. Diyos ko, mahirap lang din ako. Kaya ramdam ko yung hirap. Alam nyo, dito sa atin, ang malaki lang yung sahod ay yung mga politiko na yung qualification is able to read and write lamang po. Nakakalungkot. Ayan. Now, what's the answer? Okay. The purpose of licensure is to ensure na ang ating mga teachers ay competent. Ayan. Dapat si teacher competent. Kasi si teacher, ano ba yung role ni teacher? Ngayon, si teacher ba, ano pa ba ang role natin ngayon? Kasi, student-centered na tayo. Ano na yung ginagawa natin? Tayo pa ba yung show? Nasa atin pa ba yung spotlight? Kawawa ang Pilipinas, ang hirap mahalin. Uy, totoo. Ang hirap niya ang mahalin, ang hirap pamahalin ng bansa. Hindi mahirap mahalin ang Pilipinas. Mahirap mahalin ang kapwa Pilipino. Nalulungkot ako sa totoo lang. Nakakalungkot na yung daang-daang taong pinaglaban ng mga ninuno natin, nagsakripisyo sila, nagpakamatay, tapos ngayon na lumaya tayo rin pala yung naglalapastangan. Ga-enhance na akong utok. Yes, very good. That's correct. Okay. Sige. Alright. So, again, ang purpose ng license is to ensure teacher competence. Ayan. Now, baka sasabihin ng iba, no, na bakit inuuna mo yung license kaysa sa magtrabaho? Alam nyo, yung license nyo kasi is your ticket to the world. Pag may license ka, may edge ka. Yan yung totoo. Kasi, noong nag-a-apply ako ang dami kong in-apply ng mga private schools na wala pa akong license. Feeling ko ang layo-layo ko pa. Bakit? Kasi wala akong license. Kasi sinasabi naman sa kanilang hiring flyers na preferably licensed teacher. So, ayan, doon pa lang, ligwak na. Kahit gaano ka pa kagaling, ligwak na kasi wala kang lisensya. Kaya, wag kayong wag kayong panghinaan ka. Baka may magsasabi na, bakit inuuna mo yung lisensya? Diba dapat trabaho ang pinaka-importante? Yes, mahalaga yung trabaho, pero yung license mo that's your ticket to the world. That's your edge. Kaya, pagsusumikapan mong makuha yan. Kasi, kahit licensed teacher ka, kahit hindi ka magtuturo, mayroon ibang ahensya ng gobyerno o ibang oportunidad ang pwede mong pasukan. Ayan. Halimbawa, mag-ano ako, sir, gusto ko maging farmer sa Japan. Bakit? Habang buhay ka ba titira sa Japan? Darating ang panahon na magsisettle ka sa Pilipinas for good. Tapos anong gagawin mo rito? Maglingkod? Upa-upo-upo? Of course, dito ka magsisettle for good, maghahanap ka ng trabaho. Ngayon, gusto mo maging farmer dito sa Pinas? Ang baba nga ng tingin natin sa mga farmers. Kung susumahin, nakakalungkot yan isipin kasi yung farmers na yan yung nagpapakain sa mga profesional. Pero anong tingin ng gobyerno? Anong tingin natin? Pinakamababang uri. Pero hindi natin alam. Agriculture is the backbone of the economy. Parang mataas ang chance mo. Yes, may chance. Hindi naman mataas ang chance. Kasi kahit may license ka pa, may masters ka, may doctorate ka, kung wala kang backer, wala pa din. Nakakatawa man, pero yan ang katotohanan. Yes po. Ayan.
Pero yung license mo, again, that's your ticket to the world. Kasi yung pagiging licensed professional teacher, hindi lang naman DepEd. Pwede tayong maging social worker. Pwede tayong pumasok sa men in uniform, maging men in uniform. Yan, pwede tayong pumasok sa BFP, PNP, BGMP. Army, po pwede. Mas malaki ang edge mo dyan. Ayan. See, si Sir Mark Froilan, natawa ka sir sa sinasabi kong backer. Yes, totoo po yan. Hindi na po yan matatanggal sa sistema yung kumpadrino system. Nakakalungkot. Ayan. Yan yung realidad sa Pinas. Alright. Next one, let's have tapos na tayo. 10 items lang pala itong na-prepare ko. Ayan. Hello, sorry. Tapos na tayo, everyone. Ayan, hindi ako hindi ako na-aware. 10 items lang pala. Yes, normal po sa Pilipinas. Actually, hindi yan normal. Nino-normalize lang natin. Hindi normal yung kumpadrino system. That's not a normal system. Tayo lang yung nagno-normalize. At tayo lang din ang merong ganyang proseso sa buong mundo. Ayan. It's not normal. Wow! Okay, comment down your answer. Sige nga, gusto ko makita kung ilan yung nakuha nyo out of 10 items. Sir, ba't ang tipid mo mag-session? 10 items lang. Hindi ako na-aware. Akala ko ito. Kasi nag-prepare ako ng 25 questions. At least 25 questions, that's good enough. Yeah. Not unless kung gusto mo maging top-notcher, sumagot ka ng 300 items a day. Ewan ko na lang, di ka pa mag-top 1. Totoo yan yung mga naging top-notchers, karamihan sa kanila ay maraming taon na nag-prepare. Hindi ka agad-agad yan nag-take ng board exam. Nag-enroll yan ng 1 taon sa isang review center just to top the board exam. Okay. 1 point kasi kararating ko lang. I-review mo na lang yung live natin, sir. Okay. We still have time. Pwede kayong magtanong kung ano yung gusto ninyong itanong. Sir, may jowa ka po? Meron po. Ay, charot lang. Sir, wala kaming pake. Share ko lang. Ayan. Sige. I want you to ask some questions kung meron kayong mga katanungan. Ayan. Ready naman akong sumagot ng inyong mga tanong. Sige. Because we will end at exactly 9:40. 10. Sige. Magtanong kayo dyan. Our live will start at, kasi mostly sa inyo nanonood pa sa ibang lecturer So, ako, nagla-live ako 8:30. 8:30 ako nagsisimula. Please message my page, my Facebook account sa mga gustong sumali. Fern JR Senyal Francisco. Again, for those who want to join for our private group, i-message nyo lang po ang aking Facebook account, Fern JR Senyal Francisco. Siguro Sir Lem, kung matalino ka, kaya mong itap. Depende po siguro sa preparation. Pero, based sa mga nakasalamuha kong top-notchers, they prepared 1 year, ganon. So, siguro, para sa'yo ang destiny na maging top-notcher, kahit maikli siguro na preparation, pwede mong itap. Depende lang po yan sa kung paano mo ba pinaghandaan. Kasi ang pag-take ng board exam is full of preparation. Hindi ito tsamba, swerte. No. Hindi yan basta swerte, hindi yan basta tsamba. Hindi yan basta destiny. Kundi, nasa preparation mo yan. Kaya nga, sa mga retakers natin dyan, try to assess yourself. Saan ka ba nagkulang? Ganon. Saan ba ako nagkulang? Di ba pag iiwan ka ng boyfriend mo or girlfriend mo, magtatanong ka, ano bang nagawa kong pagkakamali? So,
So, dapat itanong mo rin yan sa sarili mo, ano bang pagkukulang ko? Ba't hindi ako pumasa? O, at doon, marirealize mo, okay, hindi pala ako nag-aral ng maigi. Okay, binabaliwala ko lang pala. Okay, mas marami pa akong time makipagmaritesan. Ayan ha. And sa mga first takers naman natin, riyan, ngayon pa lang, wag na kayong tatamad-tamad. Lalo na sa mga 4th year students na gagraduate na ngayong taon, alam ko naman na magte-take talaga kayo na. Karamihan sa inyo, hindi man lahat, karamihan magte-take ng board exam. Prepare na. Mag-prepare na kayo. Kasi, ang dali lang ng araw. Parang nag-jogging yung yung oras. Bukas makalawa, bigla-bigla na lang naging June. Ayan ha. So, kahit sino sa amin na mga online lecturer, manood kayo. Kaya isa, kaya dalawa, kaya tatlo lang yung nanonood dyan. Meron at meron kayong matututunan. Ayan. Hindi man marami, at least meron. Kulang po ako sa mga ism. Ang ism po ay hindi minimemorize. Memorize. Ayan. Wag ho natin. Pag sinasabi natin essentialism, ano ba yan? It talks about the basic knowledge. Ano ba yung mga basic knowledge? Manners, values, the 3 R's, reading, writing, arithmetic. Yan. Pag sinasabi natin behaviorism, ano ba yan? Sino ba ang proponent ng behaviorism? That's sino? Si John Watson. Okay, pag sinasabi ng behaviorism, yung environment na kinalalakihan mo o kung saan ka nabibilang. Pag sinasabi naman nating practical experiences o practical application, ano ba yun? O kagabi, yan yung namin. Yan yung drill namin. Kagabi. May tanong po ako. 55. More or less nasa 60 bahagya. Wait lang po. Tingnan ko lang. 55. 55%? Baka nasa around 60 po. Ano ba? Okay. Ma'am, since yung score mo is 55%, you only got no. Wait lang, ha. Sorry. 67. Okay. Ma'am, you only got 83 out of 150. Kasi yung score mo is 55, you only got 83 out of 150. Yan po. May tanong po ako, 55 ang nakuha ko, anong score po iyon? Yeah, that's 85. Divided by 150 times 100, yan po yung inyong grade. Tapos, yung 55 na yan, i-times mo siya for, halimbawa, Prof Ed, so times 0.4, so yan yung score. Ayan. Okay. So, mag-focus po tayo sa board exam, ha? At least naka-83. Yes! Kaya, pero ma'am, mag-promise ka sa akin na next take mo, 125. Kasi yung nakuha ko is 100, dapat makakuha ka ng 128. Kasi yung nakuha ko is 125. So, dapat taasan mo ako. Parang ganun. Taasan mo ako. Okay, yeah. Kasi 83 lang yung ko yung Prof Ed ko. 126 pala, sorry. Okay. Sige, ma'am, ha? 131 yung kukunin mo kasi 126 yung nakuha ko. Kaya, ayan. Higitan nyo ako, please lang. Masaya ako kapag nahihigitan. Ako lang yung nahihigitan ng score na masaya. At ako lang yung iiwan na masaya dahil nakapasa ang mga nanood ngayon. So, from May to September, ako muna jowa mo.
Di baka aawayin ako ng mga asawa ninyo ha? O ng mga jowa nyo. Diyos ko naman, i-explain nyo ng maigi. Hindi ko po yan chatmate. Lecturer po yan ng Lighthouse Learning Camp. Ayan na. Alright. Wala na po bang mga tanong? Maraming salamat po sa mga nanood. Maraming salamat sa mga nag-join at maraming salamat sa nag-follow. Sa mga gusto pong sumali sa private group, mag-message lamang po kayo sa aking Facebook account, Fern J.R. Saniel Francisco. And please do not forget as well to like our Facebook page at mag-comment sa mga videos. Every week po, meron kaming ipopost na free mock exam. Yan. Free po yan. Walang bayad. Okay. Thank you so much. Magandang gabi, Pilipinas. Love you all. Ay, hindi pala ako. Okay. For the last time, can you say with me, I, Fernando J.R. Saniel Francisco, LPT, itatap mo ba ang board exam? Yes. Ipapasa mo ba ang board exam? Yes. Last mo na ba to? Yes. Hindi ka na ba babalik sa akin? Yes. Iiwan mo ba ako pagdating ng September? Yes. Babalik ka ba sa akin para magpasalamat? Yes. O kahit hindi ka na bumalik para magpasalamat, basta lumayas ka lang. Ganun yung gusto ko. Anyway, again, bye po. Salamat. I love you all. LPT Campers. So,